May naririnig na si Samara na kuliglig kahit hapon pa lang. Umaalingaw-ngaw sa kaluskos ng mga kawayan na nakahilera sa makitid na daan patungo sa ilog. Bumibilis ang tibok ng puso ni Samara kahit pilit niyang pinapakalma ang kanyang mga hakbang. Alam niyang hindi siya dapat naroroon. Ilang ulit na siyang pinaalalahanan ng kanyang ina na lumayo kay Almacen. Sa ama niya, halos pagbantaan na siya sa maaaring gawin. Pero hindi napigilan ni Samara ang sarili. Una niyang nakita si Almacen, nakaupo sa patag na bato sa gilid ng ilog. Nagahagis ito ng maliliit na bato sa tubig. Tumama ang sikat ng araw sa maitim nitong buhok at malinis ang puting damit na suot. Hindi ito mukhang tipong lalaking dapat mahalaga sa kanya. Pero kumirot ang dibdib ni Samara sa simpleng tanawin ng presensya nito. Lumingon si Almacen nang marinig ang kanyang mga yapak. Sumilay ang isang ngiti nito na sobrang tamis at saglit na tila nakalimutang huminga ni Samara. "Na-late ka," sabi ni Almacen sabay hagis ng isa pang bato. "Kailangan ko munang tulungan si Mama sa paglalaba." Mahina ang sagot ni Samara. "Kapag nalaman nilang nandito ako, hindi ka palalabasin ng isang buwan. Bahay at school ka lang." Putol ni Almacen habang tumatawa. Tinapik nito ang espasyo sa tabi. "Maupo ka, Samara. Mabuti na lang at matapang ka para pumunta pa rin." Nag-atubili si Samara. Tumingin pabalik sa daan, saka napabuntong hininga at naupo sa tabi nito. Ang maliit nilang mundo, parang lumalaki kapag magkasama silang dalawa. "Huwag mo akong tinutokso tungkol dito," bulong niya at pumitas ng maliit na bulaklak sa damuhan. "Kapag nalaman ng mga magulang ko, galit na sila sa akin." Lumambot ang ngiti ni Almacen, bagaman nagniningning pa rin ang kapilyuhan sa mga mata. "Ano pa bang mas masama ang magagawa nila? Mas kamuhian ako." Kumunot ang noo ni Samara habang pinapaikot ang bulaklak sa kanyang mga daliri. "Hindi ito nakakatawa, Almacen. Iniisip nilang sisirain mo ang kinabukasan ko kahit sinabi kong hindi at palagi kang pinagtatanggol." Tumagilid si Almacen at tila pinag-aaralan ang mukha niya. "At ikaw, iniisip mo rin ba yun?" Nagtagpo ang kanilang mga mata at biglang natigilan ang puso ni Samara. Sabi ng buong bayan, gulo lang ang dala ni Almacen. Padalos-dalos, mahirap at tipong lalaking hihilahin siya pababa. Pero sa titig na yon, hindi niya nakita ang gulo. Nakita niya ang isang taong ayaw yumuko kanino man, isang taong buhay na buhay sa paraang delikado, ngunit kaakit-akit. Hindi," bulong ni Samara. "Hindi ko iniisip yon. Kaya nga ako nandito at nagiging pasaway para lang makita ka." Dahan-dahang ngumiti si Almacen at sa sandaling yon, parang naibigay ni Samara sa binata ang buong mundo. Tahimik silang nakinig sa agos ng ilog hanggang sa muling nagsalita ang binata. "Naisip mo ba kung bakit ang daming satsat ng tao tungkol sa mga bagay na hindi nila alam?" "Hindi ko alam," sagot ni Samara. "Hindi ko alam kung anong napapala nila doon. Gaganda ba ang buhay nila kapag pinag-uusapan nila tayo?" Bumaba ang tono ng boses ni Almacen at mas seryoso ngayon. "Naririnig ko sila. Sinasabi nilang wala akong patutunguhan, na sayang ang oras mo sa akin." Kinuha ulit ni Almacen ang isang bato at pinahintulutang gumulong sa mga gilid bago ihagi sa tubig. "Siguro, tama sila. Siguro, hanggang dito na lang ako." Mabilis na lumapit si Samara. Bahagyang dumampi ang kanyang kamay sa braso nito. "Huwag mong sabihin yan. Mas higit ka pa sa iniisip nila." Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. "Totoo ba? Naniniwala ka?" "Oo naman," sagot ni Samara. "Naniniwala ako. Palagi naman akong naniniwala sa mga bagay na kaya mong gawin. Hinuhusgahan ka nila kasi hindi ka naman nila kilala. Lumaki ka naman nga kasing walang mga magulang, kaya akala nila sobrang tatapon ng buhay mo." Matagal silang natahimik. Kuliglig lang at agos ng tubig ang maririnig. Pagkatapos, marahang kinuha ni Almacen ang bulaklak mula sa kanyang kamay at isinuksok sa likod ng kanyang tenga.
Bahagyang sumayad ang mga daliri nito sa kanyang buhok kaya napangiti siya. Hindi mo dapat gawin to, mahinang sabi ni Almacen. Ang maniwala sa akin, mas lalo ka lang mahihirapan. Kung mahirap, hayaan mong maging mahirap. Kaya ko naman, Almacen. Nabali ang seryosong anyo ng binata at natawa. Matigas ang ulo mo, Samara. Kinuha ni Almacen ang isang maliit na balisong mula sa shorts nito at yumuko sa puno sa likod ng bato. Marahan itong nag-ukit. Lumapit si Samara at mahinang tumawa nang makita ang first letters ng pangalan nila. Ang corny naman yan, parang bata. Natatawang sabi ni Samara. Tumawa rin si Almacen. Ayaw mo nun, kahit sa puno, tinatatak ko na sayong-sayo ako. Tumibok ang puso niya ng mabilis, pero hindi siya tumutol. Gusto niyang maging kanya rin si Almacen sa kabila ng lahat ng bulong at babala. Sa mismong sandaling yon, sa kislap ng ilog at huni ng mga kuliglig, napagtanto niya na sila ang nakatadhana. Ginugol nila ang natitirang hapon sa pagkakwentuhan, nagiging intimate pero hanggang halikan at hawakan lang ng kamay. Mapusok sila pareho at mabuti na lang at si Almacen ang mas kayang magpigil kaysa sa kanya. Hindi naman kasi bastos ang binata. Nire-respeto rin siya ni Almacen at alam nito ang kahaharapin nila kapag nabuntis siya ng maaga. Tama na, Samara. Ngumuso si Almacen at hinaplos ang pang-ibabang labi niya. Magkwentuhan na lang tayo. Uuwi ka pa mamaya. Namamagana yung labi mo. Kinurot niya naman agad ito. Wow, ako pa. Mas gigil ka nga dyan. Saka ikaw naman ang nauna this time. Habang lumulubog ang araw, alam niyang kailangan niya ng umuwi. Hahanapin na siya ng mama niya at magagalit ng todo ang kanyang ama. Tumayo siyang mabigat ang loob at pinagpag ang kanyang palda. Kailangan ko ng umuwi, mahina niyang sabi. Tumayo rin si Almacen. Ihahatid kita kahit hanggang kanto lang. Hindi mo dapat gawin, protesta niya. Kapag may nakakita, hayaan mo. Putol ni Almacen at muling sumilay ang mapangahas ng ngiti. Mag-uusap pa rin sila kahit ano pang gawin natin. Tahimik silang naglakad sa makipot na daan at paminsan-minsang nagtatama ang kanilang balikat. Kumikinang ang paligid sa huling liwanag ng araw at bawat hakbang nila ay puno ng takot at pananabik. Nang makarating sa main road, huminto na sila. Hanggang dito na lang, sabi ni Samara habang mabigat ang puso. Tinitigan siya ni Almacen at hinaplos ang kanyang mukha. Samara, balang araw, kapag kaya ko na at may napatunayan, ihahatid kita hanggang sa mismong bahay ninyo at wala akong pakialam kung sino ang makakita. Umawang ang kanyang mga labi. Kumirot ang dibdib niya sa halong takot, pag-asa at pananabik. Hihintayin kita. Hihintayin ko ang panahon na yon, Almacen. Muli siyang hinalikan ng binata. Pero sa pagkakataong yon, mas magaan at puno ng lambing. Nang tuluyan ang naglakad si Samara pa uwi, alam niyang tumawid na siya sa isang hangganan na hindi na mababalikan. Hindi na siya ang masunuring anak na gusto ng mga magulang niya. Hindi na siya ang maingat na dalagang inaasahan ng bayan. Kay Almacen na siya at sa kabila ng lahat ng babala at chismis, naniwala siyang ang binata ang kanyang walang hanggan. Pero hindi na talaga nawala ng opinyon ang mga tao tungkol sa kanyang boyfriend. Ramdam ni Samara ang mga matang nakatitig habang tumatawid siya sa plaza pagkagaling sa klase. Huminto ang mga nagtitinda ng gulay sa palengke sa chismisan. Sapat lang para sulyapan siya at umiling. Dalawang lalaking nakaupo sa barbershop ang nagtawanan at ang isa'y bumulong ng sapat para marinig niya. Siya yung pumatol kay Almacen, sabi ng isang lalaki na halos kasing edad niya. Tinaas ni Samara ang kanyang baba at binilisan ng lakad. Kunwari walang tama sa kanya ang sakit ng panghuhusga ng mga ito. Ngunit sa loob-loob niya, kumakabog ang dibdib niya. Kahit gaano niya sabihing walang halaga ang mga bulungan, mabigat pa rin sa dibdib ang mga yon. Sa kanilang bayan kasi, sinasabing magnanakaw si Almacen. Noong bata kasi, kumuha ito ng pagkain sa palengke sa sobrang gutom. Kaya hanggang paglaki,
Yun na nga ang nakatatak sa pagkatao. Hindi pa nakatulong na habang nagbibinata, malaking katawan, matangkad at mukha talagang barumbado. Pero kay Samara, bad boy looking lang talaga si Almacen. Sobrang bait at sobrang lambing kung makikilala lang. Bukod doon, lumaking walang magulang si Almacen. Pinupuntahan lang ng tita noon, pero nang lumaki na ng kaunti at kinaya ng magtrabaho, ito na ang bumubuhay at nagpapaaral sa sarili. Yun ang ayaw ng mga magulang niya. Ayaw ng mga ito sa ganoong klase ng lalaki na sobrang hikahos at gusto ng mga ito na maayos ang buhay ng mapapangasawa niya sa hinaharap. Lalo na at ang mga pinsan niya na kapangasawa ng mga doktor, engineer at mga seaman na galing din sa maayos na mga pamilya at may mga lupain. Kaya rin naman yun ni Almacen. Naniniwala si Samara. Hindi lang ito pagkatiwalaan ng ibang tao. Maya-maya'y nakita niyang naghihintay si Almacen sa kanto, malapit sa bakery. Nakasandal ito sa pader habang nakasukbit ang bag sa balikat. Agad itong ngumiti nang makita siya. Nagpaiwan ako para sa group work kaya medyo natagalan ako, sabi ni Samara. At tigilan mo ang pagtambay ng ganyan na lantaran, pinapanood ka ng lahat. Hayaan mo silang manood. Magaan itong tugon. Mag-uusap pa rin sila kahit ano pang gawin natin. Wala naman tayong masamang ginagawa sa kanila. Sinamaan ni Samara ng tingin ang kanyang boyfriend, pero bahagyang umusbong sa kanyang mga labi ang ngiti. Wala ka talagang pakialaman, no? Nagkibit balikat si Almacen. Sa kanila? Wala. Sa'yo. Palagi. Uminit ang pisngi ni Samara at itinago niya yon sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hawak na mga libro. Dumiretso sila sa lumang palaruan sa likod ng kapilya, lugar na halos wala nang gumagamit. Umuugong ang kadena ng luma ng swing nang maupo siya. Marahan siyang itinulak ni Almacen mula sa likod at sumalubong ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Balang araw, sabi ni Almacen, magkakaroon tayo ng ganitong lugar para sa mga anak natin. Natawa si Samara, bagaman kumislot ang puso niya. Nasa senior high pa lang tayo, Almacen. Anak agad ang iniisip mo, ni wala pang ang nangyayari sa atin. Bakit hindi? Umikot ito sa harap niya habang nakapasok ang mga kamay sa bulsa. Alam kong parang kalokohan pero nakikita ko na. Maliit na bahay, ikaw nagluluto sa kusina at may business sa bahay. Ako nagtatrabaho, tapos ang mga anak natin naglalaro sa labas. Lumambot ang tawa ni Samara at naging malambing. Ang advance mo namang mangarap? Lumuhod si Almacen, hinawakan ang mga kadena ng swing para pahintuin siya. Magkalapit ngayon ang kanilang mga mukha, habang seryoso ang mga mata nito. Patutunayan kong mali sila. Magsisikap ako para magkaroon ng magandang buhay. Ayokong dumating ang araw na magsisisi ka na ako ang pinili mo. Hindi naman ako magsisisi, Almacen. Wala ka namang dapat patunayan. Mahina niyang sabi. Hindi sa akin. Siguro hindi sa'yo, sagot ng binata. Pero sa lahat ng nagsasabing sisirain kita, araw-araw kong patutunayan na mali sila. Wala naman talaga itong dapat patunayan sa kanya. Alam niyang sobrang sipag ng binata. Hindi rin ito masamang tao gaya ng iniisip ng iba. Tuwing Sabado, habang nagpapahinga ang karamihan sa kanilang klase, nakikita ni Samara si Almacen sa palengke. Tinutulungan ang magkakatay ng karne sa pagbubuhat ng mabibigat na basket o nagbubuhat ng sako ng bigas para sa mga tindera. Umuuwi itong pawisan kapag tinatanong niya kung hindi ito napapagod, ngingiti lang at yayakap sa kanya. Ang dami mo ng racket, bawasan mo naman, minsang sabi niya rito. Hindi pwede, wala akong gagastusin sa date natin, sagot naman ni Almacen. Pwede namang hindi tayo gumastos kapag nagde-date. Pwede rin naman na ako ang gumastos, itabi mo na lang ang pera mo. Pero umiling si Almacen. Hindi pwede, wala na nga akong maibigay sa'yo tapos ganito pa. Okay lang na mapagod basta may pera tayo pang date. Umikot lang ang mga mata ni Samara. Pero ang totoo, napupuno ng lambing ang kanyang puso. Kaunti lang ang mayroon ng binata, pero ibinibigay nito ang lahat. Isang hapon, matapos ang mga racket at pagkatapos ng pag-tutor ni Samara sa mga batang estudyante, muli silang nagtagpo malapit sa ilog.
Nakahilata si Almacen sa damuhan at ang ulo'y nakapatong sa braso, habang nakahiga si Samara sa tabi nito. "Naisip mo bang umalis dito?" tanong bigla ni Samara. "Palagi, pero syempre, kasama ka," sagot naman ni Almacen. "Minsan iniisip kong tumira sa lugar na walang nakakakilala sa pangalan ko. Walang bulungan, walang batas. Pero alam kong nandito ang pamilya mo. Alam kong kahit papaano ay mahal mo ang lugar na to. Kaya mananatili pa rin ako. Babalik ako." Napahinga ito ng malalim, bahagyang natawa, saka inabot ang kanyang kamay. Kilalang kilala talaga siya nito. Gusto ni Samara na manatili sa lugar na yon. Yun na ang comfort place niya, kaya gusto niyang doon na rin magkaroon ng pamilya. Pero kahit ilang beses silang mangarap, talagang nananampal pa rin ang realidad. Isang gabi, umuwi si Samara ng gabi na mula sa pakikipagkita kay Almacen. Basa pa ang kanyang buhok mula sa ilog. Nakaupo ang nanay niya sa kahoy na bangko. Nakatupi ang mga braso at nakapirmi ang mga labi. "Saan ka nang galing?" Matalim ang tinig ng kanyang ina. Napatigil si Samara at mas mahigpit ang hawak sa bag. "Nag-aaral po ako kasama ang mga kaklase. Naligo na rin po sa ilog kasi nagkayayaan." "Huwag mo akong lokohin." Tumayo ang kanyang ina at hinuhusgahan na siya kaagad. "Akala mo ba hindi namin naririnig ang mga sinasabi ng ibang tao? Ang lalaking yon, kahihiyan lang ang idudulot niya sa pamilya natin. Hindi yun papayagan ng tatay mo." Naninikip ang dibdib ni Samara. "Hindi naman po siya gaya ng sinasabi nila, ma. Nagsusumikap siya at malaki po ang respeto niya sa akin at gulo ang dulot sa'yo ng lalaking yon." Putol ng kanyang ina. "Tandaan mo ang sinasabi ko, Samara. Naglalaro ka ng apoy. Pagsisisihan mo tong ginagawa mo." Pinigilan ni Samara ang luha at tumakbo patungo sa silid. Isinara niya ang pinto ng malakas. Sumandal siya roon habang nanginginig ang mga kamay. Kailanman, hindi maiintindihan ng mga ito dahil hindi naman kinikilala si Almacen. Isang mahirap na binata lang ang nakikita ng mga ito na walang maipagmamalaki. Kinabukasan, ikinuwento niya ang lahat sa binata. Magkatabi silang nakaupo sa dalisdis ng pampang. "Nagtala na naman kami ni Mama. Sabi ni Mama, dadalhin mo raw ako sa kahihiyan." Pag-amin niya habang yakap ang tuhod. "Hindi nila tayo matatanggap?" Tahimik si Almacen sandali. Pagkatapos, inilabas nito ang isang tiklop na papel mula sa bulsa at iniabot sa kanya. "Ano to?" Napangiti naman ang binata. "Buksan mo. Nagda-drawing ako kanina habang naghihintay sa pagdating mo." Nakadrawing sa papel ang isang maliit na bahay. May hardin at may mga bata. Mahina na lang siyang tumawa. Nabasa ng luha ang mga mata ni Samara. "Almacen, tayo to? Ang galing mo talaga mag-drawing." "Wala akong pakialam kung kamuhian nila ako." Mariin itong sabi. "Itatayo ko ang bahay na to kahit sariling kamay ko lang. At kapag nakita nilang masaya ka ron, malalaman nilang nagkamali sila." Nanginginig ang labi ni Samara. Pinisil niya ang papel sa dibdib habang pinipigilan ng luha. "Hindi ako karapat-dapat sa'yo." Ngumiti ito ng banayad at dumampi ang likod ng kamay sa pisngi niya. Hindi. Ako ang hindi karapat-dapat sa'yo. Pero gugugulin ko ang buhay ko para paulit-ulit na subukan maging karapat-dapat." Dahil doon, nawala ang mga bumabagabag sa isipan ni Samara. Sa mga lambing nito, bahagya niyang nakalimutan ang problema nila. 3 anak, sabi ni Samara nang nagtatalo sila ni Almacen. 4, kontra ng binata. 4? Napasinghap siya. Gusto mo ba akong mapagod? Saka hindi naman ikaw ang magbubuntis. Natawa ang binata at hinila siya papalapit. Sige, 3. Pero dapat may isang babae at makukuha niya ang katigasan ng ulo mo. At ang ngiti mo, dagdag ni Samara. Magbulungan man ang bayan, magbantaman ang kanyang mga magulang, basta nakayakap siya kay Almacen, naniniwala siyang walang makakapigil sa kanila. Ang pag-ibig sa huli ay isa ring uri ng paglaban, at handa siyang lumaban para roon. Isang hapon, maaaninag na ang mga parol na kumikislap.
na nakasabit sa mga puno sa plaza. Naririnig na ni Samara ang tawanan ng mga tao. May nagtitinda ng inihaw na mais at bibingka. Mga batang malilikot na nagtatakbuhan at sa malayo ay may marahang tumutugtog ng gitara. Dapat sana'y panatag ang pakiramdam ni Samara doon. Ngunit ngayong gabi, may dumadapong kaba na hindi niya maipaliwanag. May ilang piraso ng usapang nakalusot sa pandinig niya na medyo nakakabagabag para sa kanya. Yung dating gobernador na naman, sabi sinaktan daw niya yung driver. Hindi raw yun ang una. Kumibot si Samara. Ang dating gobernador ay matagal ng tila higanteng anino sa kanilang bayan. Kahit bumaba na ito sa pwesto, nanatili ang impluwensya nito. Para bang usok na ayaw maglaho. Alam ng lahat na hindi ligtas pag-usapan ito ng lantaran. Bakit ba pinag-uusapan na naman siya? Mahina niyang tanong. Nanigas si Almacen sa tabi niya. Ang ngiting lagi nitong dala ay naglaho at biglang tumigas ang panga. Para bang may sumiklab na galit dito. Dahil ang mga taong kagaya niya hindi marunong tumigil. Mariin itong sagot. Inangat ni Samara ang ulo para masilayan ang kanyang boyfriend. Madilim ang mga mata nito, malayo sa binatang palaging nang aasar. Almacen, mahinahon niyang sambit. Anong problema? Wala. Ayoko lang ng mga lalaking gaya niya. Mayaman, makapangyarihan. Akala nila, kanila ang buong mundo. Ramdam ni Samara na may higit pa roon. Ang bigat sa tono ni Almacen, ang pagkuyom ng kamay sa tuhod, senyales na hindi lang simpleng pagkainis ang nararamdaman nito. Ngunit sa tuwing susubukan niyang usisain, umiiwas ito, yayakapin siya at hahalikan ng buhok na para bang kaya nitong burahin ang lahat ng tanong. Hindi natigil ang mga bulong-bulungan sa mga sumunod na araw. Sa eskwela, nahuli ni Samara ang mga guro na nag-uusap ng palihim sa faculty room tungkol doon. Sa palengke, narinig niya ang mga tindera na may halong awa at takot ang mga boses. Sabi, iniwan na raw siya minsan ng asawa. Bulong ng isa. Sino ba naman ang tatagal sa kanya? Kilala mo ng ugali. Pero bumalik din, di ba? Walang nakakatakas sa lalaking gaya niya. Sinubukan ni Samara na ipagwalang bahala. Ngunit gumagapang ang mga kwento. Kaya nang huli silang magkita ni Almacen sa tabing ilog, hindi na siya nakapagpigil. Naniniwala ka ba sa mga sabi-sabi? Tanong ni Samara at pinitik-pitik ang damo sa kamay. Biglang dumilim ang mukha ni Almacen. Nakahiga ito, nakatitig sa mga bituin, pero bigla itong bumangon. Mga sabi-sabi? Na sinasaktan daw ng dating gobernador ang mga tao. Isang mapait na tawa ang kumawala. Mga sabi-sabi raw. Samara, hindi lang siya nananakit. Ginagamit niya ang kapangyarihan niya at ang kayamanan niya para mangtapak ng ibang tao. At babayaran na lang para hindi kumanta ang mga kaanak ng mga nadehado niya. Kumabog ang dibdib ni Samara. Paano mo nalaman? Natigilan ito at umiwas ng tingin. Almacen, hinawakan niya ang kamay nito. Sabihin mo sa akin. Subalit umiling lang ang binata at mahigpit siyang niyakap. Ramdam niyang may problema ito sa dating gobernador, pero hindi niya mapunto kung ano iyon. Unti-unti nagkaroon ng agwat sa kanila. Hindi niya alam kung dahil busy lang ba sila o dahil marami lang talagang bumabagabag sa binata. Dumarating pa rin naman ito sa mga meet-up nila, nakikipagbiruan, ngunit minsan ay masyadong matagal ang tingin nito sa kawalan. Minsan, sobrang higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang kamay na para bang may kinakapitan. At tuwing mababanggit ang pangalan ng dating gobernador, naglalagay ito ng pader na hindi niya malampasan. Alam mo ba, dati raw tumatakbo ng mga utos yung nobyo mo para sa gobernador. May nakakita sa kanya sa loob ng compound. Minsang saad ng kaklase niya. Nanlaki ang mata ni Samara. Hindi totoo yan. Wala namang nababanggit sa akin si Almacen. Saka galit siya ron, kaya ano bang sinasabi mo? Ewan ko, yun lang naman kasi ang naririnig ko, Amara. Maniwala ka sa gusto mo, tugon ng kaklase niya at tumango na lang. Pero baka kaya ganyan ang reaksyon niya tuwing nababanggit ang pangalan,
Kasi somehow, baka may connection siya sa mga yon. Nanatili yon sa isipan ni Samara. Wala naman dapat siyang ikabahala roon. Pero hindi niya maintindihan kung bakit may nararamdaman siyang mali. Para bang may hindi sinasabi sa kanya ang binata. Mahal niya si Almacen, hindi siya nagdududa roon. Ngunit may bahagi ng buhay nito na hindi niya kilala. Mga pirasong nakabaon sa katahimikan. At kahit pilit niyang itinataboy, sumisibol ang tahimik na takot sa dibdib niya. Na maaring ang lihim na yon ang maging dahilan ng kanilang pagkakahiwalay. Isang umaga, pagmulat ng mata ni Samara, kinusot ang mga mata hanggang sa biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina nang hindi kumakatok. "Magbihis ka," utos ng nanay ni Samara. "Patay na ang dating gobernador." Umupo ng tuwid si Samara. Ano po? Atake raw sa puso. Kaninang madaling araw. Pinag-uusapan na ng buong bayan. Bilisan mo at pupunta tayo ron. Malupit ang dating gobernador. May mga issue ito noon, pero naiintindihan niya kung bakit ganoon ang mga magulang niya. Noong nangangampanya kasi, nakahiram agad sila ng pera rito nang mapa-ospital ang kanyang kapatid. Nagkaroon din ng trabaho ang kanyang ina noon sa Office of the Governor noong ito ang nakaupo. Ngunit pagdating sa burol, hindi kalungkutan ang kanyang naramdaman. Sabi nila, nahuli niya kasama ang isang babae. "Huwag mo ngang sabihin dito, maririnig tayo." "Totoo yun. Sabi ng pinsan ko, nakita raw si Almacen na lumabas sa loob ng compound." Napatigil si Samara. Anong kinalaman ng boyfriend niya roon? Pagsapit ng tanghali, mas malinaw na ang mga usap-usapan na naging akusasyon na. Nakatayo si Samara malapit sa fountain ng plaza. Mahigpit na hawak ang kamay ng kaibigan niyang si Lira. "Si Almacen daw," bulog ni Lira. Parang bato ang tumama kay Samara. Ano? Si Almacen. Sinasabi nilang siya ang kasama ng asawa ng gobernador. Parang pinagplanuhan daw patayin kasi nahuli ng dating gobernador. Naririnig ko, kabit daw si Almacen ng asawa ng dating gobernador. Kumunot ang noo ni Samara. Kasinungalingan yan. Hindi yun gagawin ni Almacen. Ako ang girlfriend niya. Paano magiging kabit siya ng babaeng yon? Ang tanda na nun na. Well, hindi ko alam. Nakita raw siya malapit sa mansyon kagabi. Nalaman ng dating gobernador at yun daw ang ikinamatay. Napangiwi si Lira at puno ng awa. Pasensya na. Alam ko kung gaano mo siya. Hindi. Umiling si Samara ng mariin. Hindi niya magagawa yon. Mahal niya ako. Puro usap-usapan lang naman, di ba? Hindi sumagot si Lira at sapat na ang katahimikan para maramdaman niyang walang naniniwala. Lumaganap ang chismis na parang apoy. Sa tindahan nila, nagbubulungan ang mga lalaking nagiinuman. Isipin mo, nakipagrelasyon sa asawa ng dating gobernador. Walang hiya. Hindi na ako nagtaka. Lagi na lang pasawa yung bata. Kala mo walang batas. Kawawa naman si Samara. Nakakahiya, nakakadiri. Umalis si Samara bago pa mapansin ng mga ito na nakikinig siya. Nag-init ang mukha niya. Gusto niyang maniwala na hindi magagawa yun ni Almacen. Pero hindi niya na ito makita pa at lumalakas pa ang usap-usapan ng taong bayan tungkol sa mga ito. Sinubukan niyang tawagan ng binata pero wala na siyang balita rito. Kahit bahay na tinutuluyan ito, para bang inabandona na lang. Hindi pa nakakatulong sa sakit na nararamdaman niya ang mga usap-usapan ng mga tao. Tumakas daw silang magkasama gaya ng sabi natin. Isipin mo, isinugal ang kinabukasan para sa isang may asawa. At si Amara, kawawa naman. Iniwan na walang-wala. Sabi na walang kwenta yung si Almacen. Nanghina ang kanyang mga hakbang, pero itinaas niya ang ulo. Hindi niya ibibigay ang kasiyahan na makita siyang bumigay ng mga ito. Pag-uwi, nadat na niyang naghihintay ang kanyang ina sa sala. San ka galing? Alam mo namang damay ka sa pinag-uusapan nila, lumalabas ka pa. Kasalanan mo rin kasi. Ayaw mo makinig sa amin. Tingnan mo kung anong nangyari. Bahagya siyang napayuko. Nahihiya si Amara. Hindi nga siya nakinig sa mga ito.
Kaya ito at nasasaktan siya ng sobra. Sa palengke lang naman po ako galing. Mahina niyang tugon at inilapag ang bayong. Hindi ko na lang po pinapansin ang mga usap-usapan. Wala naman po akong ginawang masama katulad nila. Dapat sa loob ka lang ng bahay. Pinag-uusapan ka ng mga tao. Naninikip ang dibdib ni Samara. Mag-uusap pa rin po sila kahit saan po ako magpunta. Bahagyang lumambot ang mga mata ng nanay niya. Binalaan na kita tungkol sa kanya. Samara, wala siyang hatid kundi gulo. Sana ngayon matuto ka nang makinig sa amin ng papa mo. Umalis siya at iniwan ka. Puro kahihiyan lamang. At pumatol sa babaeng mas matanda sa kanya at may asawa pa. Huwag ka nang mag-aksaya ng luha sa kanya. Hindi niya deserve yon. Ngunit paanong hindi siya iiyak? Minahal niya si Almacen ng sobra. Batid niya sa kanyang sarili na hindi madaling kalimutan ang binata. Kinagabihan, nakaupo si Samara sa kanyang kama. Kinuha niya lahat ng mga bigay sa kanya ng binata. Balak niya na kasing itapon yon o kaya ay sunugin. Ano kaya ang perang pinangbili mo rito? Naluluhang tanong ni Samara. Perang pinaghirapan mo galing sa trabaho o perang galing sa kabit mo? Nakakadiri ka? Nagsisisi ako minahal kita. Sana nakinig na lang ako kina mama at papa. Nang masunog niya ang lahat ng yon, mahina na lang siyang umiyak. Iniwan siya nito nang walang paalam at walang paliwanag. Ayaw niyang maniwalang magagawa yun ni Almacen, pero hindi naman ito nagpakita para ipagtanggol ang sarili. Kaya bakit pa siya magmamahal ng isang lalaking iniwan lang naman siya? Bakit hindi ka lumaban para sa akin? Bakit umalis ka nang walang paalam? Bakit hindi mo ako binigyan ng kahit closure man lang? Bulong niya sa sarili. Kung itinanggi man lang nito kahit isang beses, maniniwala siya. Kahit malaman niya na naging kabit nga ito, tatanggapin niya yon at magbubulag-bulagan. Basta humarap lang ito at magpaliwanag sa kanya. Kakayanin niyang labanan ang buong bayan alang-alang sa binata. Pero hindi, nanahimik ito at lumayo. Hinayaan siyang lunurin ng tsismis, hinayaan siyang madurog sa hiya. Kinabukasan, nadatnan niya si Lira na naghihintay sa labas ng classroom. Nag-aalangan ang mukha ng kaibigan niya, parang hindi sigurado kung lalapit ba. Totoo na raw na talagang wala na siya, mahinang sabi ni Lira. Hindi sumagot si Samara. Samara, alam kong masakit, pero baka mas mabuti na rin, baka ngayon makakalimutan mo siya. Makakalimutan? Matalim na ulit ni Samara. Paano ko makakalimutan ng isang taong naging buong mundo ko? Kumislap ang awa sa mga mata ni Lira. Hayaan mo na lang yon. Masakit kasi syempre bago pa. Pero naniniwala ako na makakalimutan mo rin siya. Isipin mo na lang ang galit at hinanakit mo sa kanya para mabilis kang makalimot. Pagkatapos ng isang buwan, nagkaroon na ng sariling buhay ang istorya. May nakakita raw kay Almacen na sumakay ng bus kasama ang asawa ng namayapang dating gobernador at may dalang mga bag. May nagsabi namang nasa Maynila na ang mga ito o baka nakalabas na ng bansa. Bawat berasyon ay parang bagong sugat kay Samara. Kahit pa ulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na wala na siyang pakialam. Umupo siya sa ilalim ng kanilang puno, nakatitig sa inukit na mga initial ni Almacen doon. Kasinungalingan? Puro ka kasinungalingan? Inis na bulong niya. Nang makauwi, nakaupo na sa harap niya ang kanyang ama sa hapag. Hindi siya tinitingnan nito ng tuwiran, ngunit mabigat ang mga salita at para sa kanya. Mapalad ka na umalis siya agad. Kung nanatili pa siya, lalo tayong dudungisan ng lalaking yan. Mas mabuting kalimutan mo na siya. Lumipas ang mga araw tungo sa linggo. Unti-unting natutunan ni Samara kung paano huminga nang wala si Almacen. Ibinuhos niya ang sarili sa pag-aaral, sa pagpapasaya sa mga magulang, at sa pagbuo ng katauhan na wala na dapat bahid ni Almacen. Ngunit paminsan-minsan, kapag dumadaan siya sa ilalim ng puno, sa ilog, o sa bakanting bangko malapit sa kapilya, pumipilipit ang dibdib niya sa mga alaala. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na galit siya, na pinili nito ang ibang babae.
na isa itong lalaking manloloko na walang kwenta. Dahil kung aaminin niya ang katotohanan na mahal pa rin niya, na umaasa pa rin siyang babalik ito, sugat yon na hindi niya kayang gamutin man lang. Kaya ibinaon niya ang pag-ibig sa galit. At sa pagkakataon na yon, nagtayo siya ng pader na tatagal ng maraming taon para may bantay sa kanyang puso laban sa lalaking minsang humawak nun. Pero pagkatapos ay iniwan lang siya ng walang kalaban-laban. May paraan ang panahon para pamanhidin lahat ng iniwang sugat sa kanya ni Almacen. 7 taon na ang lumipas mula nang maglaho si Almacen. 7 taon na mula nang huling makita ni Samara ang mga mata nito. Marinig ang tinig na tumatawag sa pangalan niya. Hindi na gaanong pinag-uusapan ng bayan ang eskandalo. Hindi gaya noon na parang apoy ang bulungan. Ngunit alam niyang nandoon pa rin iyon. Nakatago sa alaala ng mga tao, binubulong kapag napapadaan sa alaalang iyon. Natuto si Samara na lumakad ng taas noo. Natapos niya ang kolehiyo, ibinuhos ang sarili sa trabaho sa isang maliit na accounting firm at naging maaasahang anak na maipagmamalaki ng kanyang mga magulang. Ngunit gaano man kataas ang mga pader na itinayo niya, may mga gabi pa rin na tila masyadong nilalamon siya ng katahimikan. Mga gabing napapanaginipan niya ang mga inukit na inisyal sa puno, ang mga tawa sa tabing ilog, at ang mga pangakong nagbunga lamang ng sakit. At sa gitna ng lahat ng yon, dumating si Nico sa buhay niya. Hindi ito kasing gwapo gaya ni Almacen. Hindi ito nagpapasok ng kilig sa sistema niya na parang unos. Sa halip, kapag si Nico ang kasama niya, isang bagay lang ang parang kaya nitong ipangako. Yon ay ang kapanatagan. Nagkakilala sila sa trabaho nang makipag-partner ang kumpanya nito sa opisina nila para sa isang audit project. Magalang si Nico, laging handang tumulong at hindi kailanman lumampas sa boundaries ng ibang tao. Noong una, halos hindi napansin ni Samara ang binata. Pero napansin siya ni Nico. At ito ang gumawa ng paraan. Mas masipag ka kaysa sa kahit na sino rito, ani ni Nico. Bahagyang kumibit ang balikat ni Samara. Trabaho mas okay na gugulin ang oras ko rito kaysa magpaloko sa mga tao. Bahagyang yumuko ang ulo ni Nico at pinag-aralan siya. Sinasabi mo yan na parang may nakasakit na sa puso mo. Niloko ka na ba dati? Napatigil ang mga kamay ni Samara sa papel. Ayokong pag-usapan. At laking gulat niya, hindi siya kinulit ni Nico. Tumango lang ito na parabang narespeto ang pader na itinayo niya. At doon nagsimula ang lahat. Hindi sa apoy ng pagmamahal, kundi sa katahimikang iginalang ng binata. Lumipas ang mga buwan at naging taon na natili si Nico sa kanyang buhay. Agad na natuwa ang mga magulang niya kay Nico. Maganda siya para sa'yo. Wika ng kanyang ina isang gabi habang sila'y naghahapunan. Hindi gaya ng boyfriend mo dati. Napasinghap si Samara, ngunit pinilit niyang ngumiti. Alam ko po mama. At alam nga niya, lahat ng hindi si Almacen, si Nico ang pumuno. Pero hindi kailanman tumalo ng puso niya para rito. Kahit lumipas na ang mga taon, para bang may mas malaki pa ring bahagi sa puso niya si Almacen. Samara, mahinang simula ni Nico. Matagal na tayong magkakilala. Alam mong mahalaga ka sa akin. Napatigil siya at ramdam ang bigat sa tono nito. Nico, ayokong madaliin ka. Dali-dali nitong dugtong. Pero pakiramdam ko, magiging magandang samahan natin. Magandang buhay na magkasama. Papayag ka bang maging asawa ko? Parang tumigil ang oras. Hindi niya naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso, ni ang panghihina ng tuhod, ni ang matinding kaligayahan. Tanging isang katahimikan lamang at ang alaala ng isang binatang minsang nangako ng habang buhay sa kanya. Ngunit wala na ang binatang yon at hindi na siya ang dating 17 years old na dalaga. Ngumiti siya ng marahan. Oo, sige, magpakasal tayo. Huminga ng maluwag si Nico. Hindi mo to pagsisisihan, Samara. Aalagaan kita.
Pinisil niya ang kamay nito kahit tila hungkag ang dibdib niya. Alam ko, habang pinagmamasdan niya ang binata, hindi pa rin talaga siya sigurado. Tunog yon ng isang pangako at isang pagsusumamo, pero hindi niya maintindihan kung bakit parang wala siyang maramdaman. Pasensya ka na, wala akong magawa. Na-assign ako sa Cebu. Gusto ko sanang ma-assign ka rin doon, sabi ni Nico sa kanya. Marahan siyang umiling. Alam mong ayoko ng malayo, dito lang ako malapit sa amin. Matanda na rin naman ang mama at papa ko. Napabuntong hininga ang kanyang boyfriend. 3 taon lang ako ron. After nun, makakaipon na tayo para sa kasal natin. Pagbalik ko, magpakasal na tayo. Oo, sige. Hindi alam ni Samara kung bakit wala siyang maramdaman. Hindi siya makaramdam ng pananabik. Nang malaman niyang na-assign si Nico sa Cebu, parang ang nagkaroon siya ng pasasalamat dahil magkakaroon siya ng oras. Kasi ang totoo, tinanggap niya na lang din naman ang alok nitong kasal dahil sa ibang mga dahilan. Una, hindi na rin naman siya bumabata. Pangalawa, kaya niya namang tumagal na karelasyon ito kahit na pinipilit niya ang sariling mahalin ang binata. Pangatlo, wala namang problema dito at wala silang mahigpit na pinag-awayan. At panghuli, dala na rin siguro ng pressure ng mga taong nasa paligid niya, lalo na sa mga magulang ni Samara na humihingi na ng apo. Pero sa lahat ng bumabagabag sa kanya, isang gulo mula sa nakaraan ang parating sa kanyang buhay. Tumunog ang kampanilya sa pintuan ng cafe habang maingat na inaayos ni Samara ang kanyang mga files. Dumaan siya roon para sa mabilis na coffee matapos ang nakakapagod na araw sa opisina. Maingay ang cafe dahil yun lang naman ang coffee shop na malapit sa kanila. Kaya palaging hindi nawawala ng tao. Hindi niya pinansin ang ingay noong una. Sanay na siya sa mga bulungan. Pero natigilan siya nang marinig ang isang pangalan. Si Almacen, bumalik na raw? Napatigil ang mga kamay ni Samara sa tasa ng kape. Umagos ang mga usapan na parang alon. May hardware store daw siya, malaki sa tabi ng RWCS. Hindi lang yun, may grocery din dun sa lupa na dating may perya. Siya palang nakabili ng lupang yun. Ang yaman na siguro niya ngayon. Pero, saan naman kaya siya kumuha ng pera? Malamang sa asawa ng dating gobernador. Kung ako ang tatanungin. Uy, hinaan mo. Baka may makarinig sa'yo. Pinilit ni Samara na ibaba ang tingin sa kanyang mga papel habang malakas ang tibok ng puso. Hindi pwede. 7 taon niyang pinaniwala ang sarili na hindi niya na muling makikita si Almacen. Wala na ito sa buhay niya kaya hindi na dapat bumalik. Ngunit nang lumingon siya sa bintana ng cafe, doon siya natigilan. Mas matangkad na ito ngayon, wala na ang inosente at pilyong itsura ng binata. Gwapo pa rin pero nag-mature at halatang maraming pinagdaanan. Mas malapad ang balikat, mas matalim ang panga, at ang mga mata may dala yung hindi niya maipaliwanag. Almacen, napasinghap si Amara at lalong hinigpitan ang hawak sa tasa. Naglakad ito ng mahinahon, hindi nagmamadali, hindi rin alanganin. Parang sanay na itong pagtinginan ng buong bayan, wala lang pakialam kahit pag-usapan. Habang dumaraan ang binata, bumaling ang mga tao at sumunod ang mga bulungan na parang anino. Tingnan mo siya, kapal ng muka para muling magpakita dito. Walang hiya, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. O baka bumalik para patunayan ng sarili. Sinabi ni Amara sa sarili na huwag titingin, huwag magmamalasakit. Pero ang traidor niyang puso, humahampas ng malakas. Mas malakas kesa sa chismis, mas malakas kesa sa katwiran. Nagtagpo ang mga paningin nila ng binata. Para bang gusto nitong lumapit. Ang seryosong mukha, biglang naglaho at bigla na lang namungay ang mga mata. Pumikit siya at nagkumahog na umalis ng cafe. Kaso, bago pa man siya makasakay ng tricycle, hinawakan na nito ang kanyang kamay. Samara! Mabilis siyang humarap dito at hinampas ito ng mga gamit niya. Huwag mo akong hawakan. Gusto lang naman kitang makausap.
Nangilid agad ang mga luha ni Samara. Wala na tayong pag-uusapan pa. Ilang taon nang lumipas at wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo. Pagkatapos niyang sabihin yon, sumakay na agad siya sa tricycle. Hindi niya napag-aaksayaan pa ng oras ang binata. Ayaw niya na itong makausap pa. Kaso, pagbalik sa bahay, alam na rin ng mga magulang niya na nakabalik na si Almacen. Iniiwasan lang pag-usapan ng mga ito sa harap niya para hindi niya maalala. Ayaw pa rin naman kasi ng mga ito kay Almacen. Kaso, makalipas ang ilang araw, ewan niya kung anong meron at palagi silang nagkikita. Sa palengke, kung kailan wala siyang pasok at sinisipag mamalengke, nadatnan niya naman si Almacen roon. Maagang-maaga siyang lumabas para bumili ng gulay para sa kanyang ina. "Samara!" Tawag ni Almacen sa kanya. Nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon dito. Naroon ang binata, ilang hakbang lang ang layo. "Ano ba? Baliw ka ba? Bakit hindi mo ko tinitigilan?" Mataman siyang tiningnan ng binata. "Bumalik ako." Ilang saglit na tila natahimik ang paligid para sa kanilang dalawa. Ang ingay ng palengke ay tila humupa at naiwan ang pintig ng kanyang puso. Mabilis ang tibok ng puso ni Samara, pero itinakip niya ang galit na nararamdaman. "At ano bang pakialam ko kung bumalik ka? Tinanong mo ba kung gusto kong marinig yan? Wala naman akong pakialam sa'yo. Umalis ka lang kung guguluhin mong buhay ko. Masaya na ako at ikakasal na." Nanigas ang panga ni Almacen at tumingin sa daliri na may singsing. Ikakasal ka na? Nasa na siya? Isa pa, hindi ako bumalik para manggulo. Gusto lang talaga kitang makausap at makapagpaliwanag sa'yo." Mapait siyang tumawa. "Sa tingin mo ba, hindi yun ang ginawa mo? Gulo lang ang iniwan mo sa akin. Sinabi ko na nga na hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ano pa ba kasing sense para marinig ko yan? Ang gawin mo, umalis ka rito at huwag ka nang bumalik. Wala namang may gusto sa'yo rito. Lubayan mo na ako." "Samara!" Lumapit ito ng isang hakbang kaya napaatras siya. "Alam ko ang mga sinabi nila tungkol sa akin, tungkol sa gabing yon, tungkol sa asawa ng dating gobernador." Sumakit ang dibdib ni Samara. Umiling siya at mahigpit na niyakap ang bayong. Wag mo nang banggitin kasi wala naman akong interes." Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko nun." Mahina nitong wika. "At gusto ko pa rin humingi ng tawad sa'yo kahit huli na. Pero bumalik ako dahil dito ang tahanan ko. Kahit hindi nila ako tanggapin, kahit itaboy mo pa ako. Dito lang ako, hindi na ako aalis. Kahit hindi na ako, kahit na ikakasal ka na, dito lang ako. Huwag mo akong ipagtabuyan dahil dito tayo nagsimula. Kahit mga alaala na lang." Umawang ang bibig ni Samara. Parang sinabi na rin ito na mahal pa rin siya nito hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi na siya naniniwala kay Almacen. Hindi na siya magpapaloko pa rito. Mas lalo pang sumakit ang dibdib ni Samara. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hati sa galit at sa mapanganib na damdamin iyon. Naiinis siya na nakakaramdam siya ng pananabik. Kinakasuklaman niya kung paano pa rin ito kinikilala ng kanyang puso. Kung paano yun muling tumalon nang marinig lang ang tinig ng binata. "Hindi ka na dapat bumalik," mariing bulong ni Samara. "Hindi na ako magpapaloko sa'yo." Dumaan ang sakit sa mukha ni Almacen. Para bang gusto pa nitong hawakan siya pero hindi niya ito hinayaan. Matagal nang tapos kung ano ang meron sila noon. May kanya-kanya ng bagong buhay at hindi na pwedeng maging parte pa ng isa't isa. Kaso, kahit hindi niya pa makita ang binata sa kanila, marami siyang naririnig. At ang mas nakakainis, para bang biglang bumango ang pangalan nito sa mga tao sa kanila. Para bang larawan ito ng pagbabago at biglang luminis ang pangalan sa mga dating akusasyon. Siya ang nagpapatakbo ng bagong hardware store, malaki na raw ang kita. Marami siyang kinuha na trabahador, mas malaki pa raw ang sahod kaysa sa iba. Hindi naman daw pala totoo yung chismis dati. Ang kwento pa nga raw. Pero ewan ko kung ano. Hindi naman ma-share ni Almacen. Pinisil ni Samara ang kanyang mga tenga na para bang kayang patahimikin ang mga bulong na iyon. Pero hindi chismis ng bayan ang bumabagabag sa kanya, kundi ang alaala ng mga mata ni Almacen.
Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya sa palengke na para bang siya lang ang mahalaga. At kinatatakutan niya yon na baka katulad ng pagbabalik ni Almacen, may bumalik ding damdamin sa kanya. 2 araw makalipas, napansin ni Nico ang kanyang pagkatulala habang magka-video call sila. Tahimik ka nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Nag-atubili si Samara at hinawi ang buhok niya. Pagod lang, mabigat ang trabaho. Huminga ng malalim si Nico. Sana nandyan ako ngayon. I'm sorry. Okay lang. Nag-usap pa sila pero maya-maya'y natapos na rin ang tawag. Kailangan kasi nilang magpahinga at maaga pa bukas. Dapat sana ay nakapagpakalma yon, ngunit hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay nagkakasala siya. Sapagkat sa loob ng kanyang katahimikan, sa likod ng mga pader na itinayo niya, may isang pangalang patuloy na tumitibok na parang ipinagbabawal na dasal. Ano bang gagawin ko sa iyo, Almacen? Bakit ka pa bumalik? Bakit mo ginugulo ang isip ko? Bulong niya sa sarili. Makalipas ang 1 linggo, muling naglaro ng malupit ang tadhana. Inutusan siya ng kanyang ama na bumili ng pintura para sa bahay noong wala siyang pasok. Ayaw sana niya pero hindi siya makatanggi. Busy kasi sa pag-aaral ang mga kapatid niya. Kaso, nagulat na lang siya nang malamang hardware store pala ni Almacen ang kanyang napasukan. Ang ganda ng gusali malapit sa plaza. Pagpasok niya, sumalubong ang malamig na hangin at amoy ng kahoy at bakal. Gusto niya nang umatras pero may bumati na agad. Magandang hapon, ma'am. Nasa likod ng counter si Almacen, nakaputing t-shirt, may bakas ng pagod at trabaho sa mga kamay. Seryoso ang mukha nito pero nang makita siya, agad na naging attentive sa kanya at nawala ng focus sa ginagawa. Pinilit ni Samara na manatiling matatag ang tinig. Kailangan ko ng pintura, kulay asul. Siyempre, napangiti agad si Almacen. Mabuti, dito ka bumili. Napairap siya kaagad. Etong malapit, lalayo pa ba ako? Mukhang kompleto dito. Bilisan mo, magkano ba? Libre na. Mahina ang boses ni Almacen. Mabilis siyang napatingin at agad na nainis. Anong libre? Customer ako. Magkano at babayaran ko? Libre na nga. Ayokong pagbayarin ka. Inilagay na nito sa supot ang lata ng pintura. Parang tumigil ang hininga ni Samara. Pilit niya na lang pinagsalubong ang mga kilay. Ayaw magpatinag sa matamis ng ngiti ng binata. Ibinagsak niya ang pera sa counter. Walang pakialam kahit sobra-sobra pa yon. Wala akong gustong tanggapin mula sa'yo. Keep the change. Nawala ang ngiti nito sa mga labi. Kinuha niya ang pintura at lakad takbo nang lumabas ng pinto. Ngunit kahit umalis na siya, alam niya ang totoo. Ang muling pagkikita nila ay parang pagbukas ng sugat na inakala niyang magaling na. At gaano man niya baluti ng galit ang sarili, pinagtataksila na siya ng kanyang puso. Nang makauwi, padabog niyang naibigay ang pintura sa tatay niya. Natawa tuloy ito. Anong problema, anak? Para kang may kaaway ah. Huminga siya ng malalim. Wala po. Bakit? May nakita kang ex? Napalingon agad siya sa kanyang papa. Umiwas naman ito ng tingin at binuksan ang takip ng pintura. Alam na namin ng mama mo na bumalik na yung si Almacen. Bumisita nung nakaraan. Hindi nga namin alam kung sasabihin namin sa'yo. Pero sasabihin ko na rin para mapanatag ka. Hindi pa naklaro ang mga nangyari noon. Pero ang sabi niya, hindi nga raw siya kabit ng asawa ng dating gobernador. Tinulungan niya lang daw. Pero pahapyaw lang naman yon. Mas napag-usapan namin ay yung tungkol sa inyo noon. Humingi ng sorry kasi aminado naman nga na naging basto siya sa amin at hindi niya sinusunod ang mga gusto namin para sa'yo. Napakagatlabi si Samara. Matigas ang ulo ko nun, Papa. Ako naman ang naging pasaway, hindi lang siya. Tumango naman ang kanyang ama. At least humingi ng tawad. Gayunpaman, sinabi namin na tapos na yon, na wala na siyang babalikan. Kasi nga, ikakasal na kayo ni Nico mo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa mga sinabi ng kanyang ama. Mahalaga sa kanya na humingi ng sorry si Almacen. Kahit paano, ginagalang pa rin ito ang mga magulang ni Samara. Nangako ito na may papatunayan,
Yun nga lang at hindi na sila. Tapos na ang relasyon nilang dalawa. May napatunayan sa buhay pero hindi na siya kasama sa lahat. Kinagabihan, matapos ang kanyang mga gawain, nakaupo siya sa kanyang mesa habang kumikislap ang liwanag ng cellphone. Kumikislap ang pangalan ni Nico sa screen. Humugot siya ng buntong hininga at sinagot yon. Samara, masigla ang boses nito. Kumusta ka na dyan? Pinilit niyang gawing magaan ang tono. Abala pa rin gaya ng dati. Abala pa rin sa trabaho pero nagpapahinga naman ako. Nagtagal ang katahimikan. Maya-maya'y bumigat ang tono ni Nico. May narinig ako. Mabilis kumalat ang balita sa inyo, Samara. Bumalik na si Almacen, hindi ba? Yung ex mo. Pinikit niya ang mga mata at mahigpit na hinawakan ng cellphone. Oo, bumalik na siya. Mahaba ang buntong hininga ni Nico. Nagkita na kayo? Nanikip ang lalamunan ni Samara. Hindi naman sinasadya. Alam ko pero kailangan mong mag-ingat at umiwas. Ayokong masaktan ka ulit, Samara. Ikakasal na tayo. Kumunot ang noon niya. Ano bang sinasabi mo? Narinig niya muli ang buntong hininga ng binata. Alam kong nang sumubok ako sa'yo, may bigat pa sa puso mo. Hindi mo pa nakakalimutan si Almacen. At kahit ganun, tinanggap ko yon at nagbaka sakali. At masaya kong tinanggap mo ko kahit na ang dami mong pag-aalindangan. Kahit hindi ka magsabi sa akin, alam kong pinilit mo lang akong mahalin. Samara, natatakot ako na wala ko dyan, na baka mahalin mo siya ulit, iwan mo ko at piliin siya. Hindi agad siya nakapagsalita. Nagulat naman kasi siya sa mga sinabi nito. Hindi makapaniwala si Samara na may ideya si Nico sa takbo ng kanilang relasyon. Gayunpaman, wala itong ginawa. Nakontento na lamang sa kaya niyang ibigay. At labis siyang nahihiya roon. Iniisip niya tuloy na palagi siyang unfair kay Nico. Hindi nito deserve iyon. Tila mas maigi pa na makipaghiwalay siya rito. Subalit mas lalong magiging masamang tingnan dahil makikipaghiwalay pa siya kung kailan ikakasal na sila at bumalik si Almacen. Kaya hindi na siya nangahas doon. Nang matapos ang tawag, natulala na lang siya. Kahit sa trabaho, naiisip niya pa rin iyon. At kahit anong isip ang gawin niya, hindi niya pa rin magawang bigyan ng solusyon ang sitwasyong kinaipitan niya. Bakit ka pa kasi bumalik? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa salamin. Kung hindi ka bumalik, hindi magiging magulo ang isip ko, Almacen. Hanggang sa dumating ang araw ng pista ng bayan, hindi sana gustong pumunta ni Samara. Pero iginiit ng kanyang ina na tumulong siya kasi isa sa mga ito sa nag-facilitate ng raffle sa plaza. Nakayuko siya abala sa mga tiket at sukli. Umaasa siya na hindi mapansin ng kahit na sino. Kaso masyadong imposible yon. Pero may sarili talagang kalupitan ng tadhana. Samara! Mabilis na napatingala si Samara at kumabog ang dibdib. Naroon si Almacen, nakarolyo ang manggas ng polo at bahagyang magulo ang buhok dahil sa init ng panahon. Pero mabango pa rin at parang may pinopormahan. Nanuyo ang lalamunan niya. Ano? Napalunok naman si Almacen. Bibili ng ticket. Gusto kong sumali sa raffle. Umismid naman agad si Samara. Seryoso ka? Sasali ka? Puro mga nanay at tatay ang nandito tapos nakapila ka? Saka sako ng mga bigas at appliances ang premyo dito. Sa estado mo ngayon, kaya mo naman na sigurong bumili ng mga yon. Napakagatlabi si Almacen para naghahanap pa ng idadahilan. Gusto kong manalo ng bigas. Umawang ang bibig ni Samara. Nakita niyang namula ang mga tenga ni Almacen at parang na-realize ang sinabi nito. Saka washing machine din. Kaya pabili ako ng ticket. Mga 10. Kunot noong nagpunit siya ng mga papel. Hindi alam ni Samara kung matatawa ba siya o sisimangot sa pinagsasasabi ng binata. Alam niya namang dahilan lang nito ang pagpila sa raffle para makausap siya at makalapit sa kanya. Gusto niya sanang barahin, sabihing may boyfriend na siya. Pero ayaw naman ni Samara na mapahiya ito. Kaya hinayaan niya na lang natitigan siya, magpapansin at makaalis ang binata. Pero syempre, hindi doon nagtapos iyon.
Kinagabihan, nang kaunti na lang ang tao at nagdadala siya ng kahon ng natirang tiket papuntang storage room, muli na naman silang nagtagpo. Nagbubuhat si Almacen ng mga kahon ng soft drinks, nag-volunteer daw para sa mga taong nagmi-meeting sa parokya. Makipot ang pasilyo kung saan sila nagkasalubong. Wala siyang matakasan. "Lagi kang umiiwas," mahina nitong sabi, hindi na napigilang magsalita. Napairap si Samara. "Hindi ako umiiwas. Wala lang akong gustong sabihin sa'yo." Huminga ito ng malalim. 7 taon, Samara. At wala ka talagang gustong sabihin. Pilit siyang natawa ng mapait. Ikaw, 7 taon nang lumipas, pero ngayon lang ako may narinig sa'yo. Pero gaya ng sabi ko, wala naman akong pakialam. Matagal na tayong tapos, kaya hindi ko naiintindihan kung ano tong ginagawa mo. Huwag kang magpapansin sa akin. Kaunting respeto naman sa akin at sa mapapangasawa ko. Ano bang inaasahan mo? Na magpapasalamat ako sa iyo dahil sinira mo ko? Dahil pinili mo ang ibang babae kaysa sa akin? Bahagyang napaurong si Almacen, pero nanatiling matatagang boses. "Totoo bang naniwala ka ron?" "Anong dapat kong paniwalaan?" Mariin niyang sagot. "Iniwan mo ako ng walang salita, na wala ka kasamang asawa ng dating gobernador. At pinagtawadan ako ng buong bayan dahil minahal kita, na naging kabit ng kung sino." Tahimik itong tumitig sa kanya bago humakbang papalapit. "Mali ka nang iniisip. Hindi ako naging totoo sa'yo. Pero lahat ng pinangako ko, gustong gusto kong tuparin kasama ka." Mariin siyang umiling. Hindi na siya makikinig pa. Matagal nang tapos ang lahat. Kaya dapat kinakalimutan na ang mga bagay na nangyari noon. Sa halip na makinig, tumakbo na lang siya papalayo kay Almacen. Mas maiging takbuhan ang lalaking dati niyang minahal. Mas nakakatakot kung magkakaroon ng closure ang pagsasama nila noon. Dahil kapag may nalaman siyang totoo, baka mas lalo siyang maguluhan. Baka mas lalong maging unfair siya kay Nico na kasintahan niya ngayon. Isang gabi, pauwi na si Samara mula sa trabaho. Pagod na pagod. Nadatnan niya si Nico na nakaupo sa balkonahe ng kanilang bahay. "Nico, anong ginagawa mo rito?" Tumayo ito, nakangiti na para bang hindi ito napagod sa mahabang biyahe. "Surprise! Naisip ko na hindi ko pala talaga kaya ng long distance relationship. Kaya nag-resign na ako. Dito na lang ako ulit maghahanap ng trabaho." Napakurap naman siya. "Ha? Bakit ka nag-resign? Hindi ba't matagal mo nang hinihintay ang opportunity na yon?" Pero mataman siyang tiningnan ng kanyang boyfriend. "Nag-resign ako. Hindi ko na kayang malayo. Gusto kong nandito ako, kasama ka." Nanikip ang dibdib niya. Masaya siyang nandoon ang binata. Gayunpaman, sa loob-loob ni Samara, alam niyang sobrang laki ng takot at pag-aalala ni Nico. Kaya kahit malaking oportunidad, pinakawalan na nito para sa kanya. At mas lalo siyang nagigilty na hindi ito panindigan. Sa loob ng bahay, abala ang mga magulang ni Samara sa pagkukumusta, tuwang-tuwa sa biglaang pagbabalik ni Nico. Para na rin naman nga kasing pamilya ang binata sa kanila. Tahimik lang si Samara, dahan-dahang umunguya habang ikinikwento ni Nico ang desisyon nito. Hindi madali, pag-amin ng kanyang kasintahan. Pero na-realize ko, ang trabaho palaging nandyan yan, pero ang oras hindi na bumabalik. Si Samara po ang nandito, dito dapat ang buhay ko. Napangiti naman agad ang mama ni Samara. Mabuti naman at iniisip mo ang anak namin. Pinilit niya na lang ngumiti. Excuse me po. Lumabas siya dahil para na siyang sinasakal sa loob. Hindi niya na alam ang gagawin. Hindi niya na alam kung ano pang dapat isipin. Sumunod naman si Nico. Naabutan siya nito sa ilalim ng puno ng bayabas. Nakatingala sa langit na parang may sagot doon. Bakit ka umalis doon? Mahinahon itong tanong. Umiling si Samara. Hindi, nagulat lang. Lumapit ito. Akala ko matutuwa ka. Hindi ba't patunay ito kung gaano ko kaseryoso? Iniwan ko lahat dahil mas mahalaga ka. Mabigat ang paglunok niya. Nico, hindi ko naman hiniling na isuko mo ang trabaho mo. Alam ko, sagot ng kanyang boyfriend at inabot ang kanyang kamay. Ginawa ko kasi gusto kong umusad kasama ka. Samara, pakakasal ka ba sa akin?
Sana ngayong taon na. Kahit simple lang muna. Next year na lang ang mag-arbo. Tigilan na natin ang paghihintay. Hindi na tayo bumabata. Gusto ko nang magsimula ng pamilya natin. Parang umikot ang kanyang tiyan. Dapat kinikilig siya. Dapat natutuwa si Samara. Pero ang dumapo sa kanya ay malamig na pangamba. Nico, maingat niyang inalis ang kamay. Wala naman sa pinag-usapan yan, hindi ba? Ayoko nang bigla ang kasal. Matagal na ako naghihintay. Paalala ni Nico. Ayoko mag-aksaya ng oras. Mahal kita. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Hindi ba yun din naman ang gusto mo? Nanginginig ang kanyang mga labi. Oo, siguro. Siguro? Kumunot ang noo ng binata. Mabilis siyang sumagot. Ibig kong sabihin, oo, syempre, kailangan ko lang ng oras. Matamang tumitig si Nico sa kanya. Hindi oras ang problema rito, hindi ba? Tungkol to sa kanya. Nanlaki ang mata niya. Anong ibig mong sabihin? Si Almacen. Kaya kahit sinasabi mo sa akin na wala kang ginagawa, hindi pa rin ako mapanatag. Hindi ako mapanatag na habang wala ako rito ay nandito siya. At nakita ko kung paano ka tinitingnan ng mga tao kapag nababanggit siya. Na para bang sanay ng mga tao rito sa inyo na nakabuhol ng pangalan mo kay Almacen. Huwag mong sabihin hindi mo siya naiisip. Kasi alam ko na may maliit na bahagi pa rin siya sa puso mo. Kasi kailan mo ba ibinigay sa akin ng buong buo ang sarili mo, Samara? Nagpigil siya ng hininga. Tumalikod at pilit itinatago ang gumugulo sa kanya. Tapos na yon. Talaga ba? Iginiit nito. Kasi sa paraan ng pag-atubili mo ngayon, parang may hawak pa rin siya sa'yo. Parang kahit nandito ako, parang isang araw magigising na lang ako na siya nang pipiliin mo. Napakagat si Samara sa labi. Nico, hindi ganon. Alam kong may pagdududa ka sa akin pero ikaw ang pipiliin ko. Paninindigan kita dahil ikaw na ang pinili ko ngayon. Wala nang lugar sa buhay ko si Almacen. Kung wala na talaga, patunayan mo. Humakbang si Nico palapit at hinanap ang mga mata niya. Sabihin mong oo. Pakakasalan mo ako bago matapos ang taon. Ipakita mong wala na siyang halaga sa'yo. Lalong bumigat ang gabi. Narinig niya ang tawa ng kanyang mga magulang sa loob, ang huni ng kuliglig at ang boses ni Almacen mula ilang araw na ang nakaraan. Bahagyang bumukang labi niya pero walang salitang lumabas. Umigting ang panga ni Nico. Hindi mo kaya, hindi ba? Nangilid ang mga luha sa kanyang mata. Nico, pakiusap. Huwag mo namang pilitin ngayong gabi. Napag-usapan na natin to at masyado mo akong binibigla. Napabuntong hininga ito at hinagod ang buhok. Samara, isinuko ko ang lahat para sa'yo. At tanging hinihingi ko'y puso mo. Ang hirap ba nun? Sobrang hirap ko bang mahalin? Bumigay ang boses niya. Hindi. Ang akin lang naman, bigyan mo ako ng oras. Kasi gulong-gulo na ako. Hindi patas na pilitin mo akong sumagot habang magulo ang isip ko. Baka kapag pinilit pa, lalo lang tayong masaktan pareho. Hindi ka naguguluhan. Mariin itong sagot. Ayaw mo lang aminin ang totoo. Nahawak ka pa rin niya. Na siya pa rin ang mahal mo. At kahit anong gawin ko, hindi ko mapapantayan ang Almacen na yun dyan sa puso mo. Nico naman. Sa huli, umurong si Nico. Hindi ako siya, Samara. Hindi kita iiwan. Hindi kita pagtataksilan. Inaalo ko sa iyo ang buhay na pinapangarap ng bawat babae. Matatag, ligtas at tiyak. Huwag mo namang sayangin na para habulin ng isang tao na minsan ka nang sinira. Masakit ang dibdib ni Samara. Tama naman yon. Swerte na nga siya kay Nico. Pero siya ba yun? O yun lang ang gusto ng mga magulang niya? O yun lang ba ang buhay na pinilit niyang tanggapin dahil minsang ipinagkanulo siya ng tunay na pagmamahal? Sa huli, nanindigan pa rin siya sa kanyang desisyon. Kailangan ko lang ng oras. I'm sorry pero hindi kita mapagbibigyan. Gabi na, gising pa rin si Samara at nakatingin sa kisame. Paulit-ulit ang boses ni Nico sa isip niya. Pumihit siya, niyakap ang unan at mahina niyang ibinulong sa dilim. Ano bang gagawin ko? Lumipas ang mga araw na parang malabo ang paligid. Lagi nang nasa tabi niya si Nico. Hinahatid at sundo siya sa trabaho, tumutulong sa mga magulang niya,
nag-aayos ng kung ano-ano at ipinapasyal siya sa bayan na para bang pinapakita sa lahat na pag-aari na siya nito. Isang hapon, saktong kumain sila ni Nico sa isang restaurant kung saan kumakain si Almacen. Nandoon ang binata at may lalaking kasama na mukhang kamiting. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tingin lang pero inagaw na agad ni Nico ang atensyon niya. Nagulat pa si Samara nang bigla na lang siyang halikan ni Nico sa mga labi. Dahil doon, hindi na siya makatingin muli kay Almacen. Natatakot kasi siya sa reaksyon ng binata. Kinagabihan, habang sabay silang naglalakad pa uwi, binuksan na naman ng boyfriend niya ang tungkol sa usapin ng kasal. Kakausapin ko ang mga magulang mo tungkol sa kasal. Natigilan siya. Nico, ayokong maghintay pa. Mariin itong sabi. At ayokong paligiran ka pa niya at guluhin ka. Mas mabuting magtakda na tayo ng araw. Huminto siya sa paglalakad. Hindi mo pwedeng desisyonan yon para sa akin. Para sa atin ang desisyon, sagot naman ni Nico. Kasi kung sa'yo ko lang ibibigay ang desisyon, aatras ka hanggang tuluyan ka na niyang maagaw. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Tumaas ang boses niya. Nico, hindi ito tungkol sa kanya. Tungkol to sa akin. Nasa relasyon din ako, kaya meron din akong desisyon. Exactly my point, Samara. Singhal ni Nico. At hindi mo alam kung anong gusto mo para sa atin. Sa ating dalawa. At hindi kasama ang Almacen na yun. Bakas ang galit sa mukha ni Nico. Alam niyang may gusto pa itong sabihin pero pinipigilan na lang ang sarili. Kaya sa huli, nag-walk out na lang ang kanyang boyfriend. At iniwan siya roong luhaan. Naiintindihan naman ni Samara ang kilos nito dahil aminado naman siya na nagkakamali na siya sa binata. Kaya ng gabing yon, nagdesisyon na si Amara. Hihingi na siya ng closure kay Almacen. Bahala na sa kung ano ang matuklasan niya. Pero naniniwala siyang kailangan niya yon. Nang sa gayon, alam ni Samara kung saan siya direksyon uusad. Namalayan na lang ni Samara na nasa harap siya ng bahay ni Almacen kinabukasan. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi si Almacen ang naroon. Isang babae ang nakatayo roon, ang asawa ng dating gobernador na si Alma. Umawang ang bibig ni Samara. Pasensya na po, hinahanap ko si Almacen. Bahagyang ngumiti ang babae, pagod at may hinagpis ang mukha. Wala siya ngayon, pero pumasok ka iha. Para sa kanya ka pumunta at hintayin mo na lang. May kakaibang pamilyaridad sa tinig nito. Parang mga alingaw-ngaw na narinig ni Samara sa bayan noon, ngunit hindi maipaliwanag. Pagpasok sa loob, malinis ang loob ng bahay. Hindi na yon ang simpleng kubo na tinitirhan dati ng binata. Nakapagpagawa na ng bahay si Almacen, malaki at maaliwalas. At habang pinagmamasdan niyang naroon si Alma na para lamang may bahay na naghihintay, may pait siyang naramdaman sa dibdib. Mas mabuti pa po siguro, umuwi na lang po ako. Sa ibang araw na lang po, nahihiya niyang sabi. Lumambot ang mga mata ni Alma. Maghintay ka na lang dito sa anak ko. Please? Kumunot ang noo ni Samara. Anak po? Malungkot na napangiti ang nanay ni Almacen. Anak ko siya, na tinalikuran ko at hindi tinanggap noon. Ano po ang ibig niyong sabihin? Huminga si Alma ng malalim. 14 years old ako nang mapagsamantalahan. Bata pa, at ang bunga ng karahasang yon, si Almacen. Pinaalaga ng aking mga magulang ang anak ko sa mga kamag-anak namin pagkatapos kong manganak. Hindi nila ipinaalam sa lahat na napagsamantalahan ako kasi takot sila sa dalang kahihiyan. At ako rin, hindi ko matanggap noon na may anak akong galing sa taong bumaboy sa akin. Parang huminto ang tibok ng puso ni Samara. Ibig niyo pong sabihin... Oo, bulong ni Alma at napaluha na lang. Anak ko siya. Hindi ko minahal noon pero siya palang tutulong sa akin at hindi ako tatalikuran. Pinisil ni Samara ang bibig. Wala siyang ideya sa mga magulang ni Almacen. Hindi niya alam na ang tunay nitong ina nasa malapit lang pala.
At ang mas nakakahiyang pangyayari, naging usap-usapan pa na naging kabit nito si Almacen. Lumisan si Almacen noon, hindi kasama ang isang minamahal na bunga ng pagtataksil, kundi kasama ang sariling ina. Nagpatuloy si Alma. Pinilit ako ni Salazar na pakasalan siya makalipas ang ilang taon. Hindi niya alam na may una akong anak. Malakas ang kanyang kapangyarihan at walang nagtanong. Sa mata ng mundo, parang marangal. Gobernador at batang asawa niya ako. Ngunit sa likod ng pinto, nabuhay ako sa takot. Palagi niya akong sinasaktan. Ginagamit ang katawan ko kahit ayaw ko minsan. At taon-taon, tiniis ko yon sa katahimikan. Bakit hindi niyo po kinuha pabalik si Almacen? Mahina niyang tanong. Doon ko pinili ang takot, pag-amin ng nanay nito. Akala ko, mas mabuti na wala ako. Sinabi ko sa sarili ko, naligtas siya, lalakas siyang mag-isa. Ngunit hindi ko siya nakalimutan. Laging umaasa na patawarin niya ako. Pinahid ni Samara ang luha. Napagtanto niya na umiiyak na siya. Simula bata pa ay kilala niya na ang binata. Kaya kahit pangungulila nito sa mga magulang, alam na alam ni Samara. Pero bakit po kayo lumayo? Ano po ba talagang nangyari noon? Noong gabing nawala po kayong dalawa? Noong gabing namatay po ang dating gobernador? Nanginginig na ang mga kamay ni Alma. Galit na galit siya. Natuklasan niyang lihim akong nakikipagkita kay Almacen. Akala niya'y may relasyon kami at banta niyang papatay ng anak ko. Kaya inamin kong anak ko, si Almacen. Mas lalo siyang nagalit. Nag-away kami. Sinaktan niya ako ng sobra tulad ng dati. Pero nang gabing yon, hindi ko na talaga kaya. Kaya lumaban na ako. Tumama ang kamay ko sa kanyang dibdib. Natumba siya, huminga ng malalim at namatay dahil sa atake sa puso. Sobrang takot na takot ako. Kaya tinulungan ako ni Almacen. Sinubukan niya akong itago. Pero alam kong nadadamay siya kaya sumuko na rin ako. Nang dumating ang mga otoridad, inaresto ako. Pero kahit isang beses ay hindi ako iniwan ng anak ko. Katulad ng pag-iwan ko sa kanya. Hanggang sa nakalaya ako at nabigyan ako ng parol. Nandyan siya, itinayo muli ang sarili mula sa wala. At naghintay na makalaya ako. Nanginginig ang boses ni Alma habang hinawakan ang mga kamay ni Samara. Alam kong mahal ka ng anak ko. Pasensya na kung dahil sa akin ay nagkasira kayong dalawa. Alam kong nahihirapang magpaliwanag sa iyo ang anak ko. At naiintindihan ko naman kung hindi mo mapakikinggan si Almacen. Nasaktan ka at may bago ka na rin minamahal. Pero anak ko siya at naawa ako. Kasi nakikita kong umaasa pa rin siya sa'yo. Hindi na rin niya napigilan ang mga luha. Malaking parte sa buhay niya si Almacen. Kaya nang marinig niya ang kwentong yon, parang dinudurog ang puso ni Samara. Pinunasan niya ang mga luha. Diyos ko, buong panahong yon, galit na galit po ako sa kanya kasi wala siyang binigay sa akin na kahit isang salita. Akala ko po iniwan niya ako. Akala ko po niloko niya po ako. Lumambot ang boses ni Alma at puno ng pagsisisi. Napakarami ng dinanas ng anak ko. Iha, sayang lang at kahit na ikaw na minamahal niya'y naapektuhan pa dahil sa akin. At doon siya mas lalong nasaktan dahil kapag pinili niya si Almacen, may masasaktan siyang ibang tao. Kapag pinili niya si Nico, para na rin niyang dinurog ang puso ni Almacen. Ipit na siya sa sitwasyong yon. Maya-maya, narinig na nila ang ugong ng sasakyan ni Almacen. Bumukas ang pinto at bakas ang gulat sa mukha nito nang makita siya. Ang lalaking minahal niya mula pagkabata. Ang binata na hinatulan niya sa kanyang puso. Ang lalaki na inakala niyang estranghero sa loob ng 7 mahabang taon. Yon at muli niyang nakikita sa mas maliwanag na paraan. Samara! Sobrang gulat na gulat ang binata. Na para bang hindi na nito inaasahan na makikita pa siyang muli roon. Naninikip ang dibdib niya at muntik nang lumabas ang mga luha. Nakita niya ang refleksyon ng sariling sakit sa mga mata nito at sa isang sandali,
Ramdam niya ang bigat ng 7 taon na bumagsak sa kanilang dalawa. Nagsalita ang nanay nitong si Alma. Nandito siya kanina pa dahil gusto niyang makausap at makita ka. Pero ginabi na rin siya kaya uuwi na rin. Ihatid mo na kaya, Almacen? Napalunok naman ang binata. Sige. Ihahatid kita. Pero pwede muna tayong dumaan sa kung saan mo gusto. Kung gusto mo pa akong makausap. Naluluhan na lang siyang tumango. Hinayaan niya si Almacen na igiya siya papunta sa kotse nito. Tahimik itong naghintay, gaya ng palaging ginagawa, at hindi iniiwan ang kanyang paningin. Mali ako sa'yo, panimula niya, nanginginig ang boses habang nasa harap sila ng pinto ng sasakyan nito. Sobrang mali. Pinalaki ko ang tsismis, ang bulong, ang kasinungalingan sa isip ko. Pinuno nila ako ng galit at pagtataksil, samantalang sa buong panahon, pinoprotektahan mo lang naman palang mama mo. Hindi mo ako pinagtaksilan, pinasan mo ang bigat ng isang katotohanang hindi ko kayang isipin. At ako, kinalimutan kita dahil doon. Nanginginig ang katawan niya sa bigat ng pagtatapat at bumubuhos ang kanyang konsensya. Akala ko, iniwan mo ako para sa ibang babae. At ako, kinamuhian ko ang sarili ko dahil naniwala ako. Kinamuhian ko ang sarili ko dahil nagduda ako sa'yo. At sa loob ng maraming taon, pinarusahan kita sa puso ko kahit alam kong wala pa naman akong naririnig mula sa'yo. Umiling si Almacen at nangingilid na rin ang mga luha. Samara, naniwala ka sa sinabi ng lahat at naiintindihan ko kung bakit. Kapag ipininta ng mundo ang isang larawan, madali yung tanggapin. Hindi kita sinisisi na iniisip mo yon. Kahit isang segundo. Nasaktan ka at iniwan kitang walang paalam. Ang tanging hangad ko lamang, sana balang araw ay makita mo ang katotohanan. Pero kahit malaman mo, alam kong huli na naman ako, di ba? May iba nang nagmamayari ng puso mo. At naiintindihan kong hindi ako yon. Pero kahit ganito ang nangyari sa atin, gusto ko pa rin malaman mo na ikaw pa rin talaga ang nandito sa akin. Hindi nagbago yon kahit lumipas pang maraming taon. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Samara. Batid niyang may pagpipigil pa sa binata, pero nararamdaman niya ang marahang pagpunas nito sa kanyang mga luha. Pero sa halip na kumalma, mas lalo lamang siyang napaiyak. Nakikita ko na ngayon, bulong ni Samara at humagulgol ng malakas. At kinamuhian ko ang sarili ko sa mga taon ng galit sa halip na magtiwala ako sa'yo. Pinasan mo ang lahat mag-isa, Almacen. Lahat. Ang daming nasayang, ang daming nawala. Hindi ko alam kung paano kong mababawi ang mga kasalanan ko sa'yo. Marahang umiling si Almacen at sinapo ang kanyang pisngi. Walang dapat bayaran. Samara, kailangan mo lang malaman. Kailangan mo lang marinig ang katotohanan. Yun lang ang mahalaga. Kasi alam ko sa sarili ko na pareho tayong hindi makakausad kung ganito palagi. Pero makakausad ba talaga silang dalawa? Makakausad ba talaga ang mga puso nila na wala ang isa't isa? Makakalimot ba sila sa mga nakaraang pinagsaluhan nila na naging biktima lamang ng mga hindi inaasahang sirkumstansya at mga biktima ng mga maling akala? Patawad, mahinang sabi ni Samara. Dapat nagtiwala ako sa'yo. Dapat naghintay. Dapat. Bumulong si Almacen at dahan-dahang inilagay ang daliri sa labi niya. Itigil mo yan. Hindi mo kailangan magsalita. Matagal na ako naghintay para makita mo ang katotohanan. At ngayong nakita mo na, yun lang ang kailangan ko. Hindi na kita guguluhin. Masakit para sa akin na hindi na ako ang pipiliin mo. Pero masaya ako. Masaya ako na nagmamahal ka, na maayos ang buhay mo. Mas lalo siyang napahikbi kasi alam niyang hindi ito nagiging totoo. Ramdam niyang malaki pa rin ang pagsisisi ni Almacen at natatakot si Samara na baka kahit siya nang hihinayang at nagsisisi sa mga nangyari sa kanila noon. Namimiss kita, pag-amin ni Samara habang nanginginig ang boses. Higit pa sa iniisip ko, higit pa sa inaasahan ko. Namungay ang mga mata ni Almacen. Namimiss din kita, Samara. Araw-araw. Pero naiintindihan ko kung ibang pipiliin mo. Hindi mo kailangan maawa sa akin dahil lamang sa mga nalaman mo.
Niyakap na lang nilang isa't isa. Tila ginagamot ang mga taong nawala sila sa piling ng isa't isa. Subalit alam nilang pareho na pamamaalam na rin yon. Pamamaalam para sa pag-ibig na ang tanging na lamang nilang magagawa ay kundi ang panghinayangan. Nang gabing yon, hinatid siya ni Almacen. Parehong namamaga ang mga mata nila sa mga nangyari. Gayunpaman, may munting ngiti sa mga labi nila. Simula ng gabing yon, pinilit ni Samarang makamove on. Mas nag-focus na siya kay Nico at sa relasyon nila. Pero isang problema ang darating kung kailang payapa na ang lahat. "Nandyan ba si Nico?" Tanong ng isang babaeng kumatok sa pinto ng bahay ni Nico. Tumaas ang mga kilay ni Samara. "Bakit mo hinahanap ang boyfriend ko?" "Sandali, tatawagin ko lang." "Nico!" Bumaba naman ng hagdan ang binata. Nagpunta sa pintuan at nagulat ito nang makita ang babaeng bisita nila. "Nico!" Malakas na sigaw ng babae. "Nanggaling pa ako sa Cebu para habulin ka. Walang hiya ka? Tinakasan mo pa ako?" Kumunot ang noo ni Samara. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagwawala ang babae at sinisigawan ang kanyang boyfriend. Maya-maya ay biglang lumabas sa sasakyan ang ama ng babaeng dumating sa kanila. "Hoy! Ikaw ba ang nakabuntis sa anak ko?" Malakas na sigaw ng ama ng babae. "Panagutan mo ang anak ko!" Parang sinampal si Samara sa mga narinig. Lumapit sa kanya si Nico at sinubukan siyang hawakan. "Please, ikaw ang mahal ko. I'm sorry, aayusin ko to. Nagkamali ako pero ikaw ang gusto kong pakasalan." "Anong sabi mo?" Bulalas ng ama ng babaeng nabuntis ni Nico. Napasigaw na lang sila nang suntukin nito si Nico. Agad namang umawat ang babae sa papa nito. Pilit pinoprotektahan ng binata. At habang pinagmamasdan ni Samara ang lahat, mas lalong nag-sink in sa kanya na magkakaroon na ng anak sa iba si Nico. Kaya dali-dali niyang kinuha ang mga gamit at umalis doon. Hindi niya na gusto pa ang kahihiyang iyon. Marami na siyang pinagdaanan, pero yon at hindi pa rin talaga tapos. Nang makarating sa bahay, sinabi agad ni Samara sa kanyang pamilya ang nangyari. Galit na galit ang mga ito sa ginawa ni Nico. Nang pumunta ang binata, ni ayaw nang papasukin. Ilang araw nang nangulit at nanuyo sa kanya. Kaya kinausap niya na rin para matapos na. "Sorry," umiiyak na sabi ni Nico. "Hindi ko naman gustong buntisin si Ana. Isang beses lang ako nagkamali nung nasa Cebu. Nagsisi ako agad. Malungkot lang kasi talaga ako na malayo ka. At nag-overthink ako masyado nang malaman kong umuwi na si Almacen dito." Napapikit si Samara. Pakiramdam niya, may part din siya kung bakit naging ganoon ang relasyon nila. Hindi niya naiparamdam sa binata ang totoong pagmamahal, tipong buhos na buhos at walang kahati. "Kaya ba umalis ka sa Cebu para takasan nagdabuntis mong babae?" Tanong ni Samara. Marahang tumango si Nico at mas lalong umiyak. "Ayoko namang takbuhan yung anak ko kay Ana. Kaso pinipilit nila ako na magpakasal ako sa kanya. Ayokong gawin kasi ikaw lang naman ang gusto kong pakasalan. Ikaw lang naman ang mahal ko. Kaya nang makauwi ako, minamadali na kitang magpakasal para wala na silang magawa. At kung malaman mo man, mahihirapan ka nang iwan ako." Umawang ang bibig ni Samara. "Nico, naririnig mo ba ang sarili mo? Nagiging selfish ka na." "Sorry, alam ko naman yun. Alam ko pero mahal na mahal lang kasi talaga kita. Ayokong isuko ka ng ganun lang. Kahit alam kong hindi ka pa nakakalimot sa ex mo. Sumugal ako kasi alam kong pipiliin mo ako. Pero ganito ang nangyari. Ako yung mas nagmamahal sa ating dalawa. Pero ako ang nagkamali. Ako ang nakabuntis. Ako ang nagloko." Naluhan na rin si Samara. "Hindi kita magawang sisihin. Kasi alam ko ang ginawa mo yan. Kasi nagkaroon ako ng pagkukulang sa'yo. Hinayaan kitang magsettle sa pag-ibig ko na hindi buo. Kasi mahal nga kita, Samara." Namumula na ang mga mata ng binata. "Pero hindi mo ba naisip na baka hindi talaga para sa atin ang pag-ibig na to?" Hinawakan ni Samara ang kamay nito. "Thankful ako sa pagmamahal mo. Ikaw ang kasama ko noong mga panahong sarado ang puso ko. Pero kahit manindigan tayong piliin ang isa't isa,
Parang gumagawa ang tadhana para hindi na matuloy ito. Ikaw, nakilala mo si Ana at nabuntis mo siya. Ako, bumalik si Almacen at nalaman ko ang totoong nangyari. Paano kung may ibang plano talaga para sa atin ng Diyos? Paano kung mas mamahalin mo pala si Ana? Paano kung mas mamahalin ko pa ulit si Almacen? Nico, wag na natin kontrahin. Hindi ko rin kaya na mas lalo kang masaktan. Mahal ko pa rin si Almacen. Mahal na mahal ko pa rin. Tumulo ang mga luha ni Nico at parang sukong-suko na. Kaya naman, niyakap niya na lang ito. Nang gabing yon, hinayaan nila ang mga sarili na pakawalan ang lahat ng pinanghahawakan nila. Simula noon, hindi na sila muling nagkita ni Nico. Hinayaan naman ni Samara ang sarili na makapag-move on. Makalipas ang mga buwan, bahagya na siyang nakausad. At sa pagpili na maging malaya, may magbabalik sa buhay ni Samara. Para sa ng mga bulaklak, nakangiting tanong ni Samara. Napangiti naman si Almacen. Gusto kitang palaging bigyan ng bulaklak kahit girlfriend na kita. Noon kasi sobrang tipid na tipid yung pera. Hindi kita mabigyan ng maraming bulaklak. Mas lalo siyang napangiti at tinanggap iyon. Salamat, mahal. Naglakad na siya papuntang sasakyan nito. Yun nga lang, hindi naman sumunod ang boyfriend niyang si Almacen. Halika na, uwi na tayo. Namungay ang mga mata ng binata at lumuhod sa harap niya. Umawang agad ang bibig ni Samara nang naglabas ito ng singsing. Ang tagal na natin. Marami ng panahong nasayang. Kaya Samara, hahayaan mo ba akong tuparin ang mga pangako ko sa iyo noon? Hindi niya napigilan ang pagtulo ng mga luha. Oo naman. Nang isuot nito ang singsing at yakapin siya, sobrang galak ang kanyang nararamdaman. Ang mga simpleng pangarap nila noon, mga simpleng ipinaglalaban, yon at nagkaroon na ng katuparan. At kahit maraming pinagdaanan at dumaan sa mga buhay nila, pinaglapit pa rin sila ng Diyos para magsama hanggang wakas. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay nakikita hindi sa anyo, katayuan o nakaraan ng isang tao, kundi sa kanyang kabuuan bilang tao. Kapag nagmamahal tayo ng walang panghusga, natututo tayong tanggapin ang kahinaan at pagkukulang ng iba. Dahil alam nating tayo man ay may sarili ring kakulangan. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay nagbubukas ng pinto sa mas palalim na pag-unawa, pagtitiwala at pagkakaisa. Ipinapaalala nito na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa panlabas na bagay, kundi sa kabutihan ng puso at katapatan ng kanyang damdamin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.